Invite you to open your Bibles to 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19. Natuko nga familiar kita sa kinabuhi ni Elijah. Apan mag-amping ta nga atua usahay nga malimtan ba na diin si Elijah unya he is a prophet, no? Ang sunod ni another prophet that follow after him is the prophet Elisha. So Elijah and Elisha. Apan karong kagabion ang atoang pagapamalandungan is about the life of the prophet Elijah from 1 Kings chapter 19, and we shall consider and read beginning from verse 1 up until verse 4. 1 Kings chapter 19, reading from verse 1 up until verse 4. Let's read these verses, 4 verses together. Reading, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and with all how he had slain all the prophets with a sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of the one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Ato nga giuluhan ang mensahe nga ato ang pagadunggon o pagapamalandungan hining kagabion, diha mismo kinutlo sa pulong sa propeta sa iyaha nga pag-ingon, it is enough. Ingon diha, take away my life, for it is enough. Now, O Lord, take away my life. Kung atong pagalantawon ang pulong ni propeta Elijah dinhing dapita, it would be nga atuan na siyang mahulagway that it is an expression of what? Surrender. Kana bitang moingon diha nga, it is enough, O Lord. Husto na, Lord. Og sa Tagalog pa, tama na. Og every time we hear such an expression, mura nag-signify na nga, murag di na nimo kaya ang dagan sa imuhang kinabuhi. It gives us that impression that you are surrendering. Kay ningon bugag, it is enough. Unya, may lang og diha lang kutob nga ningon, it is enough. Ingon gid diha, it is enough, O Lord. Take away my life. Ato ning pagapamalandungan nining kagabhion mga kaigsunan, sa tinguha nga ato ang mapanaminan ang iyahang kinabuhi ug ngato ang malantawan usab ang atong kaugalingong kinabuhi. Nganuman kay adunay mga panahon sa ato ang kinabuhi nga siguro sa grasya ug kaluoy sa Ginoo na overcome nato ang mga dagko nga mga pagsuway, na overcome nato ang mga dagko nga mga problema, na overcome nato ang mga grabe nga temptasyon. And yet somehow sa wa lang damha
mapukan hinuunta sa mga ordinaryo o mga yano nga mga sitwasyon. Pareha ba usahay og makadungog bitaw tag mga balita nga kanang sama ini? Butang na to, kani siya nga balita, taon-taon na ni siya, gani, kanunay na ko ni siyang ma-share sa mga kaigsunan sa care ministry. Usa ka tao, 10 years, war veteran sa Mindanao, scout, ranger. Sa usa ka higayon nga ni pauli siya siyang pamilya dinhi sa Cebu. Unya kay ingon pa nato, Katoliko lagi, isimba diha sa simbahan sa Magulo, nilabang wa mosaka dito sa hagdanan, nilabang diha nadumbulan sa multicab, patay. Now, what I am saying is, he survived ang panggubatan sa Mindanao, nakig-away sa mga rebelde, nakig-away whatever it is, mga ingon pa nato, Abu Sayyaf ba, o wata kakuan, o kung sa ilang mga kaaway, pero wag siyang mamatay dito sa bomba, sa pakig-away, apan sa yano nga paagi, sa dakong kumpiyansa, o sa unsang pagkaunsaa. Unya, sa tanan pagid nga sakyanan nga nakabangga, multicab. Unya, of course, mingon nita, iya na gito. Tinuod na. Pero my point is, maupod na sa itong kinabuhi. Mga dagko nga mga pagsuway atong malampasan. Mga dagko nga mga sitwasyon atong mga lampasan. Unya na yung mga panahon nga mapukan lang ta sa mga yano kaayo nga mga temptasyon sa kinabuhi. And you know what? Mauna siya giatubang og nahitabo kang Elijah. Nga naman, if you are familiar with the life of Elijah, we get to know of him una diha in 1 Kings chapter 17. In 1 Kings chapter 17, maisugon kay siya nga iya hagyong giatubang ang hari sa Israel nga si King Ahab. Ug iya hagyong giingnan si King Ahab nga tungod sa inyong mga kasalanan, ang Ginoo magahukom kaninyo nga suod sa tulo ka tuig walay uwan. No, makita nato nga maisugon siya nga nakigatubang og iya gyung gipadayag ang paghukom sa Ginoo ngadto sa hari. Wa gyud niya kwentahan nga pwede siyang mamatay dito. Pwede siyang ipadakop sa hari o pwede siyang ibilanggo sa hari. And worse, pwede siyang ipapatay sa hari. But he was full of faith, full of courage, bold, daring, kay masaligon siya sa atong Ginoo. Unya, diha in 1 Kings chapter 18, naisugon gihapon siya nga gihagit niya ang mga katawhan. Unsa may nahitabo ninyo? Nganong maduha-duhaon man kamo? Kaya nga naman, ang katawan sa Israel atong tungura, they are practicing both worshiping the true God and worshiping Baal. Mo kato nga iyang gihagit ang mga katawan sa Israel. Naunsa man mo? Nga klaro man ang kamanduan sa Ginoo nga dili kita mosimba og mga Diyos-Diyos. In fact, if you are quick, you can turn to chapter 18 for a while. And I want us to look at verse 21. Chapter 18 and looking at verse 21. Mao ni iyang murabag iyang gi-rebuke ang katawhan ba. In verse 21, ingon diha chapter 18, and Elijah came unto all the people and said, how long shall ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Iyang gihagit ang mga tao, ngano man, unsa may nahitabo ninyo? Nganong nagmaduha-duhaon man mo? Maduha-duhaon simply means double-minded. And obviously, tungod sa ilahang double-minded, para siguro, alam nila sa ilahang pagkamaduha-duhaon, para kanila, para siguro, simbahon na rin duha. Girebuke ni Elijah ang mga katawhan. Unya, ang maong pag-rebuke niya sa katawhan sa Israel, iyahada yung gisundan sa paghagit. Iyahang gihagit ang 450 ka mga propeta ni Baal. Haron nga iyahag yung pamatud-an kung kinsa gitinuod nga Dios. And I am sure we are familiar with that account, right? Nga iyahang maghagit, iyahang gi-challenge nga, you offer a sacrifice to your gods,
and call upon your God, ang kinsang pag-ampo ang tubagon pinaagi sa kalayo, mao kanay tinuod nga Ginoo. Ug tuod man napamatud-an gid niya nga si Jehovah, the Lord, the God of heaven, mao'y tinuod nga Ginoo. Ay nga naman, kay sa sulod sa tunga sa adlaw, gikan sa buntag hangtod sa udtong dako, ang mga propeta ni Baal nga ampo nagsangpit ngadto kaniya. Gani kung ato pagtan-awon diha, makingon pa nato nga challenge gyud sila ni Elijah. Giingnan gyud niya, kusgi pa inyong pag-ampo basig wa makadungog. Kusgi pa inyong pag-ampo basig natuog. Luksuhi pa gyud niyo, ambak-ambaki pa gyud ninyo. Apan nasuhuman na lang ang tunga sa adlaw, wa gyud kayo nga mi kaon sa ilahang animal sacrifice. Apan sa diha na si Elijah na mo'y naghad og mag-ampo, gani iya pag-iingnan ang mga tao, bubuoy tubig. Iha pag ipububuan og tubig ang iyang animal sacrifice, iyang offering unto the Lord. And lo and behold, diha sa iyang pag-ampo, alit lang nagi ang iyang sacrifice was consumed by the fire. And we all know that our God is a consuming fire. So, as we look at all this, makita nato nga grabe ang kaisog ni Elijah may tungod sa iyang pagtuo. Wa siyang mapukan, wa siyang mahadlok, wa siya magpapildi. In other words, as we think about Elijah at this time, in chapter 17 and chapter 18, we find him triumphant, we find him victorious, we find him conqueror, even more than conqueror, an overcomer. However, sa pagsud sa chapter 19, we see a total different situation. Makita nato daw murag lain nga Elijah ang atong nakita. That while in chapter 17 and 18, Elijah seemed to be a man of faith, a man of prayer, bold, brave, courageous. Siya ni barog yun para sa kamaturan, o siya ni barog yun para sa Ginoo, challenging the king, challenging the prophets of Baal, and challenging all the people. In chapter 19, we find the one and the same prophet Elijah in panic and in fear. In panic and in fear. Maingon pa nato nga, from bravery before hundreds, we find him fearful and panicking before one. Unya, the irony of it all, nga ang iyang gikadlukan sa tanan, usa ka babayi in the person of Jezebel. Nga kung atong paglantaon, makita gyud nato even in the 4 verses nga atong gibasa, nga murag daw gikaon siya siyang kahadlok. Dili lang nga gikaon siya siyang kahadlok, nga daw aduna gid siya kabalaka, nga nakita gyud nato nga mikagyo gid siya og nibiya gid siya, ni palayo gid siya. Unya gani niabot gyud sa punto nga siya niabot nga diin iyang gisampit ang Ginoo. Lord, it is enough. Husto na Lord. Kapoy na Lord. You know, mga kaigsunan, as we reflect upon the testimony of Elijah here, somehow makapungutana ka. Sa tanan nga kadaugan nga iyahang naangkon, sa tanan nga kalampusan nga iyahang naabot, how is it nga nisangpot siya sa ingon niini? Elijah, in these 4 verses nga atong gibasa, he sound very discouraged. That is for one. Ikaduha, he sound very disappointed. In other words, nasagmuyo siya siyang kaugalingon. Lantawa ko nang iyang gisulti diha in chapter 19 and verse 4, katapusang bahin, I am not better than my fathers. So, mura bag dismayado siya siyang kaugalingon. Discouraged, disappointed.
And then, what else? He is disgruntled. Disgruntled in a way nga murag naglibog siya og unsay iyang buhaton. Now, of course, I lang mo kalibog sa word na disgruntled. Kay ang binisaya gyud lang disgruntled, nalibog og naglisod na ba siyang paminsar og unsay iyahang angay buhaton ug unsay iyahang unahon nga iyahang buhaton. What else? As we reflect upon him, very discouraged, disappointed, and disgruntled, it's like Elijah accepting defeat. Mura ba o gidawat niya ang kapildihan? Kana lang pag-ingon nimo, it is enough, Lord. Mura ba ingon ka nga kapoy na og sa buksidor pa siguro ni itsa to aliyah. Surrender. An expression of surrender. And worst is not just disappointed, is not just discouraged, is not just disgruntled and defeated, he is desperate. Why desperate? Because you look at the last part sa iyahang gisulti. Lord, it is enough, O Lord, take away my life. Nga kung ato bang panaminan, time pa sa, dili ba alagad ni siya sa Ginoo? Dili ba maisugon kay siyang nibarog sa kamaturan? Dili ba maisugon kay siya nga giatubang niya ang hari? Dili ba maisugon kay siya nga giatubang niya ang mga propeta ni Baal? Dili ba maisugon kay siya nga iyang gihagit ang mga katawhan? Hangtod kanus aman mo nga magmaduha-duhaon. Apan karon atong nakita na siya na po'y murag gikaon sa kahadlok ug sa pagkamaduha-duhaon. Karon ang pangutana, unsa may nahitabo? What has happened to Elijah? Was he not full of faith? Was he not bold? Was he not daring and courageous? In the previous chapters, like chapters 17 and 18, he was. No doubt about it. Apan ang pangutana, how is it that we see a totally different Elijah in chapter 19? And how is it nga sa tanan pagyud nga rason nga hinungdan nga atong nakita nga murag na usab ang iyang timplada, ang hinungdan ang usara ka babayi? What is it nga iyang gikahadlukan? And how is it that he would want to run for his life? And how is it that he would want the Lord to take away his life? Now, kung atong tutukan pag-ayo mga kaigsunan, our text that we have just read, adunay tulo nga akong makita. Una, Elijah has indeed succumbed into this very sad nga sitwasyon because he had a distorted focus. He had a misplaced focus. Distorted in a sense nga he had his focus in another direction. He had his focus not only in another direction, but in a wrong direction. Kaya kung atong subayon sa atong gibasa, atong makita nga ang iyahang kahadlok nagsugod sa diha nga siya nakadungog sa pagpanghulga ni Jezebel. Na kung atong lantawon in verse 1 of chapter 19, si Ahab nga nalisang sa iyang nakita kang Elijah o sa tanan nga gibuhat ni Elijah in chapter 17 and 18, tanawa guni si Ahab, iyahang nga gisumbong ngadto siyang asawa nga si Jezebel. Pero kung imong tan-aw ang iyang pagsubay ngadto kang Jezebel, daw murag ato ang paminawon nga nagpalaban siya sa iyahang asawa. You look closely in verse 1, and Ahab told Jezebel all Elijah had done, and with all how he had slain all the prophets with the sword. Mura bag Ahab ang gisubay nga matay day.
Ngiga ni Elijah, wa man gyud may nahimo. Unya, we all know that the most wicked queen in the Old Testament is or was Queen Jezebel. Sa diha nga nadunggan ang niya ang taho sa iyang asawa. This is what happened next, verse 2. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. Unsa itong mabasa diha? Nanganti ang maong rayna. Ug unsa iyang gipanganti? Nga kung sama sa imuhang gibuhat sa ako ang mga propeta, ingna kog sayop ko, kung dili ba nako buhaton ang imong gibuhat ngadto kanila, mauusab akong pagkabuhaton diha kanimo hangtod ining orasan. Kung atong lantahon ang verse 2, what is it all about? As we look at the words of Jezebel, nga iyahang gipaabot ngadtong Elijah through a messenger. So let the gods do to me and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. In other words, she's making a vow. Iyang gipanganti ug iyang gipanaad, iyang gipanumpa nga sama sa imong gibuhat sa akong mga propeta Elijah, maoy akong pagabuhaton diha nimo. So, how are we to describe the words of Jezebel in verse 2? Obviously, it's a threat. Pagpanghulga, pangpanghudlat. And obviously, it would sound as a death threat. And somehow, ang maong pagpanghulga nga iyaha nga nadungog, mura og iyahang gihatagan sa gibugaton. Murag gihimo na hinuon niya nga focus. Og tungod sa iyahang paghatag og gibugaton og focus sa maong pagpanghulga gikan sa maong rayna, makita nato nga diin si propeta Elijah was greatly affected. How was Elijah affected? He was so affected, so much so, that he succumbed to a distressful fear. Ganiha, distorted focus, nisangpot dito sa distressing fear. Kanang makalilisa nga kahadlok. O unsa ka makalilisa nga kahadlok ang iyang nahiaguman? Look with me in verse 3. And when he saw that, he arose and went for his life. Na kanang word diha nga so, sa diha nga iyahang nakita ba nahulagway niya ang pagpanghulga nga gipaabot ni Jezebel diha kaniya pinaagi sa messenger. He has had a distorted focus. Og tungod kay iyahang gihatagan og gibugaton og gitagaan niya atensyon ang maong hulga gikan kang Jezebel, nahiagom siya sa grabe nga kahadlok. O unsa ka grabe iyang kahadlok? Tell me, unsa ka grabe iyang kahadlok? Grabe ang iyang kahadlok nga ganahan siya nga he would run away. Time pa siya. Verse 17, nangaha siya nga, chapter 17, nangaha siya nga makigatubang sa hari. Chapter 18, nangaha siya nga challenge niya ang 450 prophets of Baal. Gani kaning prophets of Baal sa diha nga iyahan ning napukan, iyahan nga pamatud-an nga si Jehovah mo tinuod nga Ginoo. Ining 450 iyahan ning gipamatay tanan. Maisugon og iyang gimanduan ang katawhan. Unya karon
ulga lang gikan sa babae, what happened? Nidagan. Yeah, you look at the text, verse 3. When he saw that, he arose and went for his life. Morally siya ako agagis. Naisgutan kaganiha. Scout Ranger, veterano sa napo kakatuigan nakigubat dito. Wa mamatay. Pag-abot rin na dumbulan sa multikap ato. Isn't it sad? Karon ang pangutana, sa unsang pagkaunsaa man to? Kadlukan ba gyud si Jezebel? No, siguro na siguro yung rason na mahadlok ka sa maong reyna o mahadlok ka sa iyang paghulga. Pero what happened is because you have misplaced your focus. Nga imbis nga taliwa sa kahadlok, ang imong focus kanunay ngadto sa atong Ginoo nga imong isalig ang tanan ngadto sa Ginoo. Ang imong focus tuwa dito sa imong hulga o ang maong hulga mo inikaon sa imong kasing-kasing mo gunahuna nga napildi ka o gilamoy ka sa imong kahadlok. A distorted focus that resulted to a distressing fear. You know, mga kigsunan, sama ni Elijah, mao ni ato ang giatubang sa kada adlaw. Unya, sama ni Elijah, we can also fall into the same situation if we end up having a distorted focus. Ibutang nato pananglit sa imuhang kahimtang o sa kahimtang sa panimalay o sa kahimtang sa atong mahal sa kinabuhi. Kung naay mga balatian, makadungog kita mga kanabang issues about health, sickness, and diseases. Of course, mubati kag kaguol, mubati kag kabalaka, mubati kag kalisan, apan kung ang imong focus will be misplaced, kana nga kabalaka o kalisang would surely result to a distressing fear. Nga naman, because of your distorted focus, that rather focusing on God and His grace to heal and His mercy to sustain, mas gipili nato nga himug-atan ang atoang balatian. It's a matter of focus. Not just in the area of sickness, but even the problems that we face each day. Instead of focusing on God, we focus on the problem. What else? Sa matag adlaw, andun na tayo mga panginahanglanon. At times, kining mga yano nga mga panginahanglanon, mauhin-uhin mo ukan kanato ngano kay atong gi-focus ang ato ang kasing-kasing ug gunahuna diha sa atong mga panginahanglanon rather than focusing on the provider. We can think of many areas of life. Ang mga kahasol as against the comfort nga atong makuha gikan sa Ginoo. Ang atong mga kulayahon rather than the strength in the Lord. And we can so easily succumb diha ni ana. Makinahanglan nga ato ang katunon, even as we reflect upon Elijah, having a distorted focus, he somehow succumbed to a distressing fear. And you can only imagine how fearful was Elijah at this time. You know, magatubang kag sitwasyon sa kinabuhi nga kung maisugon ka nga imong atubangon ang maong nga sitwasyon sa kinabuhi, mapukan ka man og sa dili basta kay imong giatubang. That means nga bisan pa man og naay mga challenges, maisugon nga imong giatubang. Apan kung ang imong response gani sa maong nga sitwasyon is to run
That means na daog gyud ka sa imong hadlok. Imagine na guna usahay kita nga mga dagko ni ato mga bata usahay ato bang tudluan unsaon pag maisugon ba. Nairoha ayaw dagan ay kahadlok dili na mamaak. Di ba tinon? Pero unsa gi natural nga response sa bata. Inigpakot sa iro. Dagan. Mo na ito nakita diha. You look at the verse, ingon gyud diha ang verse, he arose and went for his life. Sa ato pa, he arose, nibarog siya, ug nisutoy, ug dagan. Time pa sa, diha na ba Jezebel sa iyang atubangan? Wa pa. Storya ra to. Hulga ra to. Sa ato pa sama ra nas bata nga, pag-ingon pa ganin nato nga, ayog dagan na kay nairo. Pero wa pa dihang iro, ni dagan na. Isn't it funny? Apan mo na itong nakita diha kang Elijah. All along, iya pang nadungog ang pagpang hulga. Apan sa pagdungog pa lang niya sa hulga, ni dagan na. He ran for his life. So may sama na to na sa atong mga bata nga tingon nga og nairo ayaw dagan pero pag ingon nairo wa pa gani ayaw dagan ni dagan na. And you know mga kigsunan, that is how fear can disturb our peace. Kanunay gyud ka nga magmasamukon diha sa imong kasing-kasing, magmasamukon diha sa imong munhuna kung anaa ka sa kahadlok. And true indeed, mo na atong makita diha kang Elijah. Kay ngano, nawa ang iyahang focus. Nakalimot na siya sa tanang kadaugan nga gihatag sa Ginoo diha kaniya sa mga minglabay nga mga sitwasyon nga iyahang atubang as we read in chapter 17 and 18. Ug sama kang Elijah mga kaigsunan, kita usab sa ato ang matag adlaw nga pagkinabuhi. Mapukan ka sa mga yanok nga mga dagan sa kinabuhi. Na sometimes makalimot ta sa mga kadagko nga mga suliran ug mga dagko nga mga problema nga atong naagian ug atong nalampasan ug atong na-overcome. Apan kanon landayin ta ug lamyon landayin ta sa mga yanong nga mga suliran sa kinabuhi. We can never underestimate anang unsa kabililhon na sa makanunayon ng ato ang focus anaa kanunay sa atong Ginoo. The moment that you have a distorted focus or a misplaced focus, you cannot help it. Sa dili madugay, you will succumb to a distressing fear. Mao gihapon na siya sa ato mga gipamati sa kalawasan. We focus and dwell on our sickness and diseases, wondering unsa gyud kanino. You know, one thing can lead to another. Kana ba iglantaw nimo nga, kana labi na karon bitaw nga nanay maingon nato nga attorney Google, nanay Dr. Google. Ang tanan aton lang yung i-Google ba? Kita lang po mo analyze o gisulti ni Google ba? Sige na naglihok diya si Mununa. For all you know, it's but a simple fever. It's but a simple cough and cold.
Pero sa sige ni mong hunahuna, seryoso naman eh. Distorted focus can lead to distressing fear. And that is very common, mga kaigsunan kanato. In fact, if you are a serious student of the Bible, one of the most common and popular comforting assurance nga itong makita diha is what? That exhortation to fear not. And why is it? Both in the Old and New Testament, you will hear and read of this. Fear not. Be strong. Nga naman, because the Lord knows nga naa diha ang atoang kaluyahon. We can so easily yield to fear. We can so easily get scared. We can so easily be in panic. Mao kana nga one of the most common and popular bisan both in the Old and the New Testament. Makita gyud nimo ang assurance sa Ginoo, fear not. Be strong and of a good courage. Nganuman kay ang Ginoo nasayod gyud nakita nga iyahang mga kaanakan, nakita niya iyahang mga katawhan can so easily yield to fear. Unya, dali kay natong makalimtan una ang Ginoo o unsa ka makagagahom ang Ginoo. As we reflect upon Elijah here, yes, he had a distorted focus that led to a distressing fear. Ikatulo, from that distorted focus and distressing fear, mga kaigsunan, it led him to a desperate flight. Kung imong tutukan pag-ayo, in verse 3, sa iyahang kahadlok, he arose and went for his life. Lantaw pag-ayo ang verse 3. Unya, diin gikan siya ni Mount Carmel. O diin ang Mount Carmel? Mount Carmel is up north of Israel. Apan sa iyahang kahadlok, he ran for his life. And you know where he arrived running for his life? You look at the verse. He arose and went for his life and came to where? Beersheba. You know where Beersheba is? In the southern kingdom of Judah. Nahatagan na mo to illustrate this point. He was originally in Bugo. Sa iyahang kahadlok, nidagan siya, nilabang siya paingon na sa south. So, gikan siya Bugo, maingon lang na to, conservative estimate, niabot siya Karkar. That means, ingon ana, kahadlok. Now, later on, if you want to really see it for yourself, you look at your map in the Bible. At the back of your Bible, may mapa niya. Mount Carmel is on top. Beersheba is near border with Egypt. And that is indeed a what? A desperate flight. Ug mao man ay atong gusto nga kutob sa memo magpalayo kita sa ato ang gikahadlukan, nga ato ang likayan ug magpalayo kita sa ato ang mga suliran ug ato ang magpalayo kita sa atong mga problema. A desperate flight indeed. Nga naman, tanawa na itong verse 3, he arose and went for his life and came to Beersheba. Giklaro gid ya, which belonged to Judah. Judah is the southern kingdom. Israel is the northern kingdom. Unya Mount Carmel to pag tumoy-tumoy sa northern kingdom. Dili lang nga utlanan lang nga ingon pa nato utlanan sa Mandawi og kanang Mabulo, kanang tulay diha sa subang dako. Dool ra kay na. Gikan to kas norte, nilabang ka diri pero dool ra kay gikan ka Mandawi, nilabang ka diri sa Mabulo. Pero to illustrate yun ani nga point, Mount Carmel is on top.
Kung sa tuwa pa dito usbugo. Unya nilabang siya pa ubos kay Judah is the south from northern kingdom to southern kingdom even in Beersheba. So, sa kuha ng gingon, paghulagway to illustrate the point, ikarkar. No? Rough estimate, conservative estimate. Now, kung sa itong makita diha, it was a desperate flight. Desperate in a way nga, as far as he can go, maogi iyahang pagabuhaton. Unya, unsa pay nahitabo. You look at verse 3 closely. Pag-ingon diha, and when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah. And what he did there is what? He left his servant there. Sa ito ba na siya kauban? Apa na niyan, kauban niyang gibiyaan diha. Kaya nga naman, kay gusto siya nga mag-inusara. Unya mo ni problema na ito mga kaigsunan, kung naabitaw ta diha sa ka. Mapukan na nabitaw ta sa ito mga kahadlok. We would want to run for our life and we just want to be on our own. Bantay mo ng mga tao, bitaw nga desperado, at sakbilang ko, ganahan na kong akura. Mana si Elijah? He left his servant there. Kay ganahan siya nga siya mag-inusara. As if nga dito ra kutob ang iyahang kahadlok. It even became worse. Nga naman, his distressing fear caused him to be in despair. And why would I say that? In verse 3, atong nabasa, that he arose and went for his life. All he wanted is to run for his life. In other words, for safety. Nga di siya maabot sa hulga sa reyna nga si Jezebel. Apan sa sige niyang pagpalayo, his distressing fear even resulted to a worst case scenario. Nga naman, kay ang iyang kahadlok ni sangput na gyud into desperation that he no longer would want to run for his life. In verse 4, he even asked the Lord, "Now, Lord, it is enough. Take away my life." Lantawa ang progression, ha? In verse 3, he went for his life. Upon in verse 4, "It is enough now, O Lord, take away my life." Kana bitaw ningon nga muragwa na may kapuslanan ni tanan. Unya in desperation ingon gud sa diha, "I am not better than my fathers." You know mga kigsunan, what we are having here tonight, usa kini ka masulubon nga sitwasyon na atong nakita diha sa kahimtang ni Elijah. And you know what? Kini nga masulubon nga sitwasyon can also be true to our lives. If we allow ourselves to be distracted sa ato ang focus ngadto sa Ginoo. And what is it that would distract our focus? Mao ni mga challenges sa kinabuhi, mga pagsuway sa kinabuhi, mga sitwasyon sa kinabuhi. The burdens and cares of life. Siguro sa to mga kaigsunan, sama kanako nga adunay mga balatian. Yes, we can so easily succumb diha sa ato ang mga kabalakag, mga kahingawag, kahadlok, ug unsay dangatan sa ato ang kinabuhi. Learn from Elijah. Distorted focus. Don't allow yourself to be overcome by such
a distraction, but instead, continue to fix your eyes upon the Lord Jesus. Don't yield to any kind of distraction or distortion. Kana bang mausab ba? Kana bang ma-divert ang imuhang focus? Unya, why lain ang usa sa pinaka-epektibo nga maka-divert sa ato ang focus kana gyung mabutang ka sa mga pagsuway, kana mabutang ka sa mga sitwasyon nga wa kay kasiguruhan, sa mga sitwasyon nga anaa ka sa mga kahingawa. Apan sayri mga tigsunan, naay mga kahimtang sitwasyon sa kinabuhi nga mura og naa ka sa sitwasyon nga wa kay kasiguruhan. Now, og naa ka nang dapita mga tigsunan, ayaw pagdugay diha. Ipunting ang imong kasing-kasing o gunahuna diin ngadto sa butang nga naa kay kasiguruhan. Og asa man ang punting nimo kung sa butang nga naay kasiguruhan, adto gyud ka sa Ginoo. Kay tuwa dito kaniya ang imong kasiguruhan, ang imuhang paglaom. Unya mo ni atong nakita kang Elijah. Kaya ang iyang focus is diverted. Nga diin, nawa na siya dito sa iyang focus sa Ginoo kung dili tuan na sa iyahang sitwasyon, sa hulga sa iyahang kinabuhi. I don't know about you, apan for sure na atay ato ang mga burden nga giatubang. Panglawas, issue sa matag adlaw, sa ato mga patigayon, sa ato ang mga panginabuhian, sa matag adlaw ato nang giatubang. And you know what? At times, na unta na yung mga kagayonan nga makaangkon tag alibyo o relief or improvement o kasulbaran sa ato mga problema. Sometimes ato ang nahikawan atong kaugalingon ni ana because we have yielded to a distorted focus. Mura ba og nawa bata sa kanang sa to pa parang expression nawa passing. Madili nimo ika-underestimate the damage of yielding to distraction and having distorted focus. Kay kana nga maong distorted focus mo na maglihok diha kanimo nga ang gamay ra unta nga suliran imong i-magnify, imong ipadako. Kana bitong panahon nga magsige na kag what if? What if? Kasige nimong what if you end up having a what? Distressful. You all know nga diin I have been praying nga maka-check up. And in fact, it's not nga I am afraid wa man gyud ko mahadlok anang check up. Ang ako alang yun nga kung is ang ako ang schedule ba kay ang kana magong ako ang mga procedure kinahanglan gyud ko mo fasting. Unya, ibaw bitaw mo sa atong schedule nga Martes klase. Mahuman ang klase alas 9. Niinig ka alas 9, you know, after 2 hours of lecture or even 1 hour or 2 hours like prayer meeting and preaching, dus ginakuntihan ini kahuman. Nakinanglang yung mo, taon. Hindi na ako ka-fasting. Kaya ang fasting is like 8. Aron nga makuhaan ka ini ka the following day early. O na siya. Upon, now, this is not an excuse, but it's just my struggle. I'm so huge na kadugay na ko sige pa-check up. Wala ko, di nagtama phobia lang unsa pa na diyan tuslok. Karon I have to really kanang prayerfully kay ako pong gidasig si Mrs. nga magdungan da o kuha o laboratory. Kay now of course ingon pa nato sweeter as the years go by lagi pero ang ato ang edad nga nagkatiguang murag is more painful naman ato mga lakaw-lakaw ba. Murag na natay bation sa to ang mga kabukugan ba. So ako ginan si Mrs. nga pa laboratory kag apil magdungan ta.
Now, going through all this, kung imong sige gunaon nga, di danon wa para ba ko kapacheck up. Unsa kani akong gipamantni, wa para ba ko kapacheck up, unsa ni akong gipamantni. Then dili na kang makalihok sa imong naandan nga mga kalihukan sa kada adlaw. Kaya nga naman, you are being bogged down by a distressful fear. Now, nothing's wrong with being conscious sa itong pagkaon. Pero sa pagkaon na ito, nga brad, nani asukar no, adi ko, ani. You know, nakuha na to? There is wisdom in being conscious sa imuhang pagkakanon, pero not to the point nga murabag mahinadlokon hinong kang bunganga. Ako siguro like parehas karon nga na medyo natin na dawat gamay nga mga chocolate. Desperate flight. You look at how miserable, ma-imagine mo kung unsa ka miserable ang sitwasyon ni Elijah dinhi. Look with me in verse 4. But he himself went a day's journey, gibiyan niya iyang kauban, di ba? And went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die. Kanus amang sitwasyon, unsa mang sitwasyon na unsang kahimtanga man nga diin mo abot ka sa punto nga moingon na ka nga mas may pa man lang siguro nga moingon ani na gyud. Desperate times, di ba? Desperate times. Kana bang murag wa na gyud kay mahunahunaan lain. Kana ba nga makita ninyo mo ba og sa kana bitong expression sa panultihon nga nagdilim ang paningin. Ningon na gani kang nagdilim ang paningin, kana bang no hope in view. Wa nagi kahayag ni sa gamay. You can only imagine mo na gibati ni Elijah. Time pa sa, what has happened to hope? What has happened to his faith? What has happened to his conviction? What has happened to all his courage? To all his boldness? Nahurot? Surely nahurot. Kaya nga naman, he allowed himself to be consumed and be eaten up by his fear. Nga niabot siya sa iyang pagkadungog, nahadlok siya, he ran for his life, sa kadugay ug kalayo na niya nga gidaganan, murag dili pa gid siya komportable, niabot ni siya sa punto nga no longer to run for his life, even pleaded with God, take away my life. It is indeed a very desperate situation, mga kaigsunan, atong nakita. Unya, kini nga sitwasyon, pwede kayo nito, mahiagom tani ini. O kano sana mahitabo. When we focus on the negative aspect of our situation. Whenever we yield ourselves to all this, we can so easily slip into and fall into despair. Yes, life is filled with many hardships, with misery and woe. Apan buot nako nga atong sayron nga kita nga mga anak sa Ginoo, bisan pa man og itugot sa Ginoo nga mahiagom ta ana nga mga sitwasyon, sayri that the Lord has always been faithful to be with us. Just like David when he said, though I walk through the valley and shadow of death, I fear no evil. Why? For thou art with me. Nga sabisan unsa nga suliran o problema nga atong giatubang, yes, the Lord did not promise that He will solve all our problems
But the comfort there is, He has promised that He will be with us in all our problems. Na ay mga panahon nga ganahan ta nga, Lord, kuhaan ning problema, Lord, sulbaran ning problema, Lord. No, kay gipili sa Ginoo nga gustuhon niya nga imo nang atubangon ang problema ug maka-learn ka diha sa maong problema, ma-overcome nimo ang problema, mapadayon ka nga magsalig sa Ginoo. And lastly, mga kaigsunan, atong bantayan ang atuang kaugalingon, that we will not fall into such a situation of despair, not allowing ourselves to be bogged down by all our burdens and cares. Kung kanunay natong hinumduman that in whatever situation and in whatever circumstances, we must stay in focus. Kung asa nato ibutang ang atong focus, obviously, looking unto Jesus. And as we have learned also from Elijah, nga sa iyang problema, he wanted to be alone. Iyang gibiyaan, ang iyang higala, iyang sulugoon, kay gusto siya nga he wanted to be alone. You know, mga kaigsunan, Cyrene, ikaw ang anak sa Ginoo, you will never be alone. Why? Because God will always be with you. And knowing that God is with us, unta mo na'y magdasig ka na to, that regardless of unsa kadako, og unsa kalapad, og unsa kabugat nga problema ang atong giatubang, kung ang Ginoo uban ka na to, wa tay angay nga kahadlukan. Now, siguro mabalaka ta, true, mahadlok ta, pero sa kada higayon nga mahadlok ka, what time I am afraid, I will trust in you. And somehow muni akong nakita sa sitwasyon ni Elijah. Nga di nagpahinumdum sad nato ba nga, yes, he may be a great prophet of the Lord, known for many of his achievements and accomplishments for the glory of the Lord. Apan nakita nato nga siya naapod siya kapakyasan, naapod siya iya nga kaluyahon. As we have been blessed by his testimony of his faith, of his conviction and passion for the Lord, may we also learn from his experience na diin atong katunon nga ma-overcome nato ang tanan nga ato ang nakita nga diin si Elijah na pukan. Nakita usab magkat-on diha sa iyaha nga pagkapukan nga kita magmadaugon if ever we find ourselves in such a desperate situation.